Tay, ikwento mo naman po sa akin kung gaano kabuting tao si Inang. Gusto ko pong makilala si Inang sa pamamagitan ng mga kwento mo sa akin. Sambit nitong si Maha na nangungulila sa kanyang inang matagal nang nawala. Magdalawang taong gulang pa lang kasi itong si Maha nang pumanaw ang kanyang ina sanhi ng isang aksidente. Nang bigla na lang binangga ng isang truck na nawala ng preno ang binisita nilang bahay. At ang nabuhay lang sa trahedyang yon ay itong si Maha. Hindi naman nag-atubili ang kanyang ama na ikwento sa kanya ang nangyari sa araw ng aksidente at kung paano siya prinotektahan ng kanyang ina. Kahit na ang buhay pa nito ang magiging kapalit. Parayaw na parayaw ka ng ina mong yon, Maha. Kahit nga lamok ay hindi makadapo sa'yo noong bata ka pa. Halos lahat na nga ng oras niya ay nakabantay lang sa'yo dahil sa mahal na mahal ka niya. At ayaw niyang may mangyari sa'yong hindi maganda. Kahit nga sa araw na mangyari ang aksidente ay ikaw pa rin ang inalala niya at sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. Mailigtas ka lang sa tiyak na kapahamakan. Ganyan ka kamahal ng ina mo, Maha. Dahil dyan ay habang buhay tayong magbibigay ng pasalamat sa kanyang kabayanihan. Mahal na mahal ko ang inang mo, Maha. At hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Naluluhang kwento nitong si Darman. Minabuti ng mag-amang ilagay ang larawan ng kanilang inang sa altar para araw-araw nilang masisilayan ang larawan nito at para araw-araw din nilang makakasama ang kanilang inang sa kanilang ala-ala. Kahit nga itong si Maha ay ayaw na tanggalin ang larawan ng kanyang inang doon sa may altar. Dahil sa nakasanayan na nitong palaging titigan ang larawan ng kanyang inang sa tuwing siya iuwi ng kanilang bahay galing sa kanyang paaralan. Nasayahan itong si Darman nang kanyang nasubaybayan ang paglaki ng mahal niyang anak na si Maha, na naging mabuting bata ito at naging masunurin sa kanyang ama at higit sa lahat ay masipag sa kanyang pag-aaral. Sa araw-araw ay abala itong si Darman sa panggugupit dahil sa meron itong kanyang sariling barbershop. Minsan ay ginagabi na ito kung uuwi dahil sa minsan ay nagsasabay ang mga kliyente nito. Isang gabi, pauwi na itong si Maha galing sa kanyang school dahil sa merong intramural meet sa araw na yon. Papasok na sana itong si Maha sa kanilang kwarto nang bigyan na lang merong pumalo sa kanyang ulo at nagresulta iyon sa kanyang pagkawala ng malay. Hindi pa nakontento ang mga magnanakaw sa gabing yon at ginawa pa ng isa sa kanila na pagsamantalahan itong si Maha. Iniwan na lang nila itong si Maha na halos wala ng buhay. Pagkarating naman itong si Darman sa kanyang bahay ay wala itong kaalam-alam sa mga nangyari. Laking gulat lang niya nang marinig ang nanghihingalong boses ng anak niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Napasigaw itong si Darman sa sandaling yon at dali-daling itinakbo sa ospital ang kanyang anak. Minabuti na nitong si Darman na wag nang pag-usapan sa harap ng kanyang anak ang kanyang pinagdaanan para maiwasan itong baka ma-depress ang kanyang anak na si Maha pag inulit-ulit pa sa kanya ang nangyari sa kanya. Nangyari ngang nag-move on na lang itong si Darman at ang anak niyang si Maha at binaon na lang sa limot ang kanilang masalimuot na pinagdaanan. Nagpatuloy naman itong si Maha sa kanyang pag-aaral sa kabila ng masamang pinagdaanan nito. At ang ikinasaya nitong si Darman ay yung walang nagbago sa pag-uugali ng anak nito.
at nagpatuloy pa rin ito sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Hanggang isang araw, habang naglalakad itong si Maha pauwi ng bahay, meron siyang nasilayang isang matandang lalaking sinusubukang itulak yung sasakyang tumirik sa gitna ng daan. Nakaramdam agad ng awa itong si Maha sa sandaling yon at agad na nilapitan yung matanda na tumutulak ng kanyang sirang sasakyan at kanya itong tinulungan sa pagtulak. "Manong, tulungan na po kita para po hindi kayo mahirapan sa pagtulak ng inyong sasakyan," sambit ni Maha sabay tulak sa sasakyan. Napalingon naman dito kay Maha yung matandang yon at agad ay kanyang namukhaan itong si Maha dahil sa hinding-hindi niya ito makakalimutan dahil sa isa siya sa mga magnanakaw na pumasok sa bahay nila Maha at isa rin siya sa mga umabuso sa kanya. Hindi makatitig ng diretsahan dito kay Maha yung matanda sa sandaling yon at pinagpawisan ng malagkit dahil sa natatakot itong baka mamukhaan siya nitong si Maha. Ngunit nang mapansin niyang hindi naman siya nakikilala ni Maha, kung kaya't ginawa na lang niyang makisabay sa kanya sa pakikipagkwentuhan. "Mabuti na lang, Manong, at dito ka nasiraan sa sentro. Paano na lang kung doon ka pa nasiraan sa malayo? Napakahirap itulak nito pag nagkataon. Lalo pat pataas pa naman tong lugar namin dito," saad pa ni Maha. "Oo nga, iha. Buti na lang talaga at dito tumirik tong sasakyan ko. At maraming salamat na rin at tinulungan mo ako. Sa dami-dami ng taong dumaan, ikaw pa talaga ang tumulong sa akin. Salamat, iha, sa kabaitan mo," tugon naman ng matandang lalaki. "Walang anuman po yun, Manong. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo? Masarap kaya ang tumulong sa kapwa, nakakagaan ng damdamin. Sinabi mo pa, iha. Napakaswerte ng magulang mo sa'yo, iha. Napakabait mong bata." "Sana nga po. Kaso, wala na po ang nanay ko. Hindi na kami nagkita simula nang ako'y maliit pa lang." "Bakit? Anong nangyari sa nanay mo?" Sa kwento ni tatay ay bumisita daw sila sa bahay ng kakilala nila noon nang bigla na lang sinalpok yung bahay ng kaibigan nila ng isang truck na nawala ng preno. Pumanaw agad sa puntong yon ang nanay ko. Ngunit himalang ako lang nakaligtas. Kaya ayon, lumaki na lang akong si tatay ang kasama ko sa bahay." Sa kwento nga nitong si Maha ay merong naalala itong matandang lalaki. Nakaparehong kapareho sa pinagdaan ng trahedya ng kanyang misis at ng nag-iisang anak na babae nito. Ngunit ipinawalang bahala lang iyon ng matanda at nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. "Bakit para po yatang natulala kayo, Manong? May naalala ho ba kayo bigla?" "Wala yun, iha. May naisipan lang ako, pero wala yun. Wala yun." Sa habangan ng kanilang pag-uusap, ay nakarating na itong dalawa sa paggawaan ng sasakyan. Doon na din nagpaalam itong si Maha sa matandang lalaki. "Manong, paano po? Dito na po tayo sa paggawaan. Maiwan ko na po kayo, ha. Didiretso na rin po ako sa bahay nito. Paniguradong inaantay na ako ng tatay." Ginawa pa sanang abutan ng matanda ng pera itong si Maha. Ngunit nagpumilit itong si Maha na huwag tanggapin yung pera. "Naku, wag na po, Manong. Di po ako umaasa ng kapalit sa pagtulong ko. Kusa ko po yung ginawa. Kaya salamat po, Manong. Mag-iingat po kayo palagi sa biyahe," sambit pa ni Maha bago ito umalis. Sa pagtalikod nga nitong si Maha, ay bigla na lang nagulat itong matanda at nanlaki ang kanyang mga mata. Nang kanyang masilayan ang pilat sa likurang balikat nitong si Maha. Sa puntong yon ay napagtanto ng matanda na hindi pala nagkataon ang kwento nito sa kanya dahil iisa lang pala
ang kanilang pinagdaanan. Doon na nga tuluyang na-realize ng matanda na itong si Maha pala ay ang kanyang sariling anak. Na anak pala niya ang nakaligtas sa trahedyang yon sa mga sandaling yon. Sa puntong yon ay umagos ang luha nitong matandang lalaki dahil sa kanyang masamang nagawa at labis itong nagsisi dahil sa kanyang masamang nagawa sa sarili nitong anak. Iyak ng iyak sa sandaling yon itong matandang lalaki na sinisisi ang kanyang sarili sa nagawa nito sa sarili nitong anak dahil sa hindi na kinaya nitong matandang lalaki ang sakit na nadarama dahil sa kanyang nagawa, kung kaya't nagresulta iyon na atakihin ito ng kanyang sakit sa puso at nagresulta iyon sa kanyang pagpanaw. Sa kahuli-hulihang hininga nga nito ay panahingi ng tawad lang ang kanyang nabanggit at pumanaw itong umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Mga ka-explorers, mag-ingat po tayo sa paggawa ng hindi mabuti sa iba dahil baka di natin namamalayang kapamilya na pala natin ang ating nabiktima.